May mga nayon na wala sa mapa. Kung saan ang kadiliman ay hindi isang bisita, ngunit isang naninirahan. At doon, sa kaibuturan ng kagubatan ng Iloilo, mayroong isang itim na espada. Hindi para magligtas kundi para piliin kung sino ang tatayo sa pagitan ng liwanag at ng kailaliman. Noong 1987, isang batang babae na nagngangalang Era, 17 taong gulang lamang. Linid sa kanyang kaalaman, malapit na pala siyang maging pain sa lihim na digmaan ng albularyo at aswang. At linid sa kanyang kaalaman, ang taong pinakamamahal niya ang unang magtataksil sa kanya. Ako si Era. At ito ang kwento ng itim na espada, ang bakal na itim, ang sinaunang sandata na minsang nagpaluhod sa buong lahi ng aswang. Ngunit para sa akin, ito ay hindi isang alamat. Ito ay isang sumpa na iniwan ng aking lolo sa anyo ng isang pamana. Isang pasanin na hindi ko gustong dalhin. Iniisip ko noon, masasabi kong hindi. Na kaya kong mahalin, mabuhay, at lisanin ang lugar na ito tulad ng ibang babae. Hanggang sa gabing iyon. Noong bumalik si Lester, ang taong pinakapinagkatiwalaan ko, pero hindi na siya tao. Ang nayo ng San Ramon, malalim sa kakahuyan, naputol sa mga cellphone, mga ilaw sa kalye, maging ang mga mata ng Diyos. Kung saan ang mga bata ay lumaki sa mga alamat at namatay sa katahimikan. Ang aking lolo, si Maestro Hilario, ang tanging pinaniniwalaan ng mga taga-nayon na makakapigil sa nila. Ngunit siya ay matanda na. At hindi ako kailanman tinuruan kung paano labanan ang isang bagay na walang anino. Isang ninakaw na espada. Isang nakatagong propesya. Isang madugong pag-atake sa ilalim ng pulang buwan. At ang masakit na katotohanan, ang mga aswang ay hindi lamang nakatira sa kakahuyan. Nabubuhay sila sa mga taong pinakamamahal natin. Handa ka na bang humakbang sa kadiliman kasama ko? Dahil kapag nagsimula ang gabi, wala na ang kanilang sarili. Ang bawat lupain ay may mga lihim. Ngunit hindi itinatago ni San Ramon ang lihim sa ilalim ng lupa, ngunit pinapanatili itong buhay sa anino ng kagubatan. Ako si Era. 17 years old. Ang nag-iisang apo ni Maestro Hilario, ang huling albularyo na nakaligtas sa Massacre of the Broken Moon. At mula noong gabing iyon, ang aking lolo ay natakot sa sarili niyang anino. Ito ay bumubuka sa katawan ng isang bata na natagpuan malapit sa gilid ng kagubatan, dumudugo, mga daliri ay pinutol, ang mga mata ay lumiligid pabalik. Ang mga taga-nayon ay nagtitipon, nagbubulungan sa isa't isa tungkol sa sinaunang aswang, bagay na binalaan mismo ni Maestro Hilario. Ito ay bumalik ang anino na kumamot, dumidilaan ng dugo, at bumubulong sa pangalan ng iyong panganay sa iyong mga panaginip ni. Itinanggihan ay Ray Denemission. Nakipagtalo sa kanya si Era sa lumang parmasya. Hindi ko gustong mabuhay ang buhay ni Lolo, pagpapagaling sa pamamagitan ng dugo, at pagpatay ng mga demonyo sa pamamagitan ng mga panalangin. Hindi ito laro ng bata. Kung mamatay ako, sino ang mag-iingat sa itim na espada mula sa mga demonyo? Marahas na umubo si Hilario. Isang lumang peklat sa kanyang balikat ang kumikinang ng bahagya na kulay ube, tanda ng dugo ng demonyo na tumutugon sa pagbabalik ng aswang. Alamat ng Black Sword. Sinabi ni Hilario kay Era ang pinagmula ng itim na espada. Hindi ito pinanday sa apoy kundi sa dugo ni Reyna Mandirigma, isang aswang na nagtaksil sa kanyang bayan para iligtas ang sangkatauhan. Ngunit noong siya ay namatay, ang puot sa kanyang dugo ay nanatili, pinili ng talim kung sino ang sapat na malakas o nasaktan upang tiisin ito. Isang eksenang iginuhit ng kamay sa estilong fairy tale, na lumilitaw sa isang kahoy na background. Isang babaeng mandirigma ang sinunog ng buhay, ang kanyang dugo ay tumutulo pababa upang huwadin ang talim.
Si Lester, bagong kaibigan ni Era, isang batang tagalungsod, ay unti-unting naging kakaiba. Palaging lumitaw malapit sa pinangyarihan ng pagkawala. Palihim na pinagmamasdan ang lugar kung saan nakatago ang espada. Biglang nais na tulungang protektahan ang nayon sa pamamagitan ng pagpapalit ng maestro. Naghinala si Era. Bakit ka interesado sa isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan? Sabi mo dati, ang mga aswang ay mga alamat lamang ng mga taong hindi pa nakakita ng ilaw ng kuryente. Nang gabing yon, nag-vibrate ang itim na espada sa pedestal na bato. Wala sa isip si Hilario na pagtantong may humipo sa selyo. Isang pusang walang mata ang nakatayo sa bubong, kinakamot ang kahoy, tanda na isang sinaunang aswang ang nakalusot sa hadlang. Walang oras, Era. Kailangan mong pumili. Tumakas o matutong patayin sila sa bagay na nakasalalay sa iyong dugo mula nang ipanganak. Akala ko noon ay kamatayan ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari. Ngunit ngayon, alam ko na ang mas masahol pa. Ay ang maging bagay na pinakakinatatakutan mo para lamang protektahan ang mga hindi naniniwala sa kasamaan. Mataas na drama noong maaga pa, paglaho, bangkay, lihim ng espada. Motif ng babaeng karakter na pinilit lumaki, napakaakit sa mga tagahanga ng Amerika. Isama ang bagong lore, itim na espada, pagkakanulo ni Reyna. Mapanlinlang na pagkakaibigan, hidden villain twist kay Lester. Maglagay ng maraming foreshadowing. Ang peklat ay kumikinang. Ang pusang walang mata. Ipangako na poprotektahan o kukunin. San Ramon Village, Lunar Eclipse. Magsisimula ang isang pulang lunar eclipse. Ang mga puno sa nayon ay nalalanta sa kabila ng kawalan ng hangin. Tumilaok ang mga tandang sa kalagitnaan ng gabi. Sabay-sabay na umiiyak ang mga bata. Si Maestro Hilario ay nanginginig. Nagbuhos ng dugo sa isang mangkok ng tubig, ang anino ng isang itim na espada ay na-teleport. Nagsisimula na. Lester, binubuksan niya ang harang. Era, hindi maaari. Hindi siya maaaring maging ang traitor. Nanginginig ang buong nayon. Ang kagubatan ay nawawala ang lahat ng mga dahon nito sa loob ng ilang minuto. Mga itim na humanoid figure, gumagalaw sa lahat ng apat, gumapang palabas mula sa lupa sa paligid ng sementeryo. Tumakbo si Egay sa bahay ni Era, na puno ng mga gasgas. Nasa village sila. Era. Kasama nila si Lester. Nagmamadaling lumabas si Maestro, iginuhit ang huling harang sa paligid ng bahay gamit ang wormwood powder. Lumilitaw si Lester, malamig ang mukha, mapuputi ng gatas ang mga mata. Sinabi ko na sa iyo, Era. Ang espadang iyan ay hindi para sa iyo at sa iyong lolo. Ito ay pag-aari ng malalakas at sa mga makakapagbangon. Ginagamit ni Lester ang dugo ng mga nawawalang bata para buksan ang selyo ng sinaunang kuweba, ang lugar kung saan muling nabuhay ang reyna ng aswang na ipinagkanulo ng itim na espada. Sinubukan siyang pigilan ni Maestro, ngunit nabali ng aswang ang kanyang binti, umaagos ang dugo sa kanyang tainga. Era, kailangan mong itigil ito kung ang espada ay dumampi sa dugo ni Reyna, ang mundo ay muling magdidilim. Si Egay ay hinila pababa sa balon. Isang malaahas na aswang ang kumagat sa kanyang dibdib, sinisipsip ang kanyang buhay. Sigaw ni Era. Sa kawalan ng pag-asa, ang kanyang dugo ay dumampi sa lupa kung saan iginuhit ang sumpa at nag-apoy ng lila. Isang sinaunang pabilog na simbolo ang makikita sa kanyang paanan, ang simbolo ng pinaghalong dugo, ang pagkikristal ng albularyo at babaylan. Nagbabago ang kulay ng mga mata ni Era, double pupils, ang sinaunang espiritu sa loob niya ay nagising. Parang nakatingin ako gamit ang dalawang mata.
Ang isa ay akin at ang isa ay isang taong pinagtaksilan daan-daang taon na ang nakalipas. Ginamit ni Era ang kanyang mga hubad na kamay para itulak ang ahas na aswang palayo kay Egay gamit ang enerhiya mula sa kanyang mga palad na naghiwa-hiwalay ng hangin. Nagpatawag siya ng isang itim na espada mula sa malayo. Ang talim ay lumipad pabalik na parang tugon sa kanyang tawag. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumaban siya ng totoo, hindi sa puwersa, ngunit sa isang kalooban na ginagabayan ng pag-ibig at sakit. Dati akong tumakbo mula sa pasanin. Ngunit noong gabing iyon, nang makita kong naghihinalo si Egay, naintindihan ko. Kung hindi ako tatayo, sino ang gagawa nito para sa mga taong mahal ko? Hindi ko alam kung ilang nilalang ang napatay ko noong gabing iyon. Tanging ang dugo, ang apoy, ang mga hiyawan. At si Lester, nakatingin sa akin sa pamamagitan ng nagnininas na liwanag, ngumiti na parang nanalo. Dahil kahit nanalo ako, lumagpas din ako sa linya. The Forbidden Forest north of the village, Dugong Ilog, Sacred Cave. Ang nayon ay wasak. Ang mga nakaligtas ay kakaunti. Ang buwan ay madilim, ang alikabok at usok ay parang kulay abong-abo. Sina Era, Egay, at isang grupo ng 5 nakaligtas, sa pangunguna ng isang bulag na matandang babae na nagngangalang niya, ay sumusunod sa landas ng dugo na patungo sa Hilaga. Dinala niya ang espada sa bato ng alay, ang lugar kung saan ginawa ang pag-aalay ng dugo sa unang reyna ng angkan ng aswang, bulong-nit niya. Binabaybay ng kamay ang tuyong balat ng ahas na nahulog sa damuhan. Dugong ilog, Deni ilog din kumain ng karne. Sa harap ng sagradong kuweba ay ang dugong ilog, isang ilog na kulay ube, napakalalim na hindi nakikita ang ilalim. Sa alamat, dito kinakain ng sirena ang mga buhay na tao, isang nilalang na isinumpa ng babaylan, deformed at walang hanggang gutom. Ang isang taganayon ay hinila pababa, ang dugo ay kumakalat na parang tinta, na lumilikha ng malinaw, parang bata na tawa. Egay, kailangan nating pumunta sa ibang paraan. Era, hindi. Ang tamang paraan ay palaging ang pinakamadugo. Pinilit silang tumawid sa ilog sa pamamagitan ng bangkang kawayan na nagsusunog ng mga anting-anting upang pakalmahin ang tubig. Isang beses lumilitaw ang sirena, kalahating tao, kalahating isda, buhok na parang mga ugat ng puno, nakabaligtad ang mga mata, ngunit ginagamit ni Era ang sinaunang anting-anting ni Maestro para pilitin siyang tumalikod. Entering Mili sa Sacred Cave. Tahimik ang kuweba, ngunit makapal ang amoy ng dugo at undead dust. Sa loob, inihahanda ang aswang succession ceremony. Nakatayo si Lester sa gitna ng platapormang bato, hawak ang isang itim na espada na may bahid ng dugo ng tao. Nagulat si Era nang subukan niyang lapitan, isa sa mga taganayon ay isang traitor, nangakong immortalidad. Lester. Sa wakas ang espada ay may dugo ng babaylan, ang albularyo at ngayon ang kulang na lang ay ang dugo ng huling pinaghalong dugo. Ila Sacrificial Ritual. Nakatali si Era sa batong ninuno, na paliligiran ng angkan ng mga aswang na nakayupo, naghihintay ng oras para makapasa sa trono. Sasaksakin na sana ni Lester si Era gamit ang itim na espada para buhayin ang buong kapangyarihan ng itim na dugo. Lester. Kapag ang dugo mo ay dumampi sa talim, Era, ako ay magiging harimondon, ang perpektong nilalang ng gabi. Nakataas ang espada. Ngunit nanginginig ang talim. Napasigaw. Nagliwanag. Black Sword Choice. Automatikong pinihit ng itim na espada ang dulo nito, sinaksak ang kamay ni Lester, pinalipad siya pabalik sa bangin. Lumiwanag ang liwanag mula sa Era,
lahat ng sinaunang simbolo na nakaukit sa kanyang balat ay kumikinang, na parang tumutugon sa dugo, hangin, sa ninuno na bato. Lumipad sa ere ang talim, nag-hover ng ilang segundo, pagkatapos ay bumulusok ito pababa sa harap mismo ni Era. Natunaw ang mga tanikala. Tumayo siya, hinawakan ng hilt. Pinili ng itim na espada ang tunay na tagapagmana nito. Era, pabulong. Hindi dahil mas malakas ako, kundi dahil ayoko nang may mamatay pang muli. Sa dilim wala na akong nararamdamang takot. Nawala na ang lahat kay Lester at mayroon akong lahat ng dahilan para patayin siya. Ngunit ang talim ay hindi nangangailangan ng paghihiganti ng dugo. Nangangailangan ito ng pusong nakakaalam ng takot, ngunit pinipili pa rin tumayo. Ako si Era. At mula sa sandaling iyon hindi na ako tumatakbo. Dugong ilog, overcoming scene, fantasy drama, panandang pandagdag light jump scare. Tagpo ng pagkakanulo sa loob ng koponan, pagkabigla at emosyon. Sacrificial ritual, climax, misteryo, intriga. Plot twist, sword turns master, Era chooses. No physical strength required, very kakit-akit sa dark heroine lovers. Era doesn't kill Lester immediately, saves moral conflict for later. Makapalang hangin. Ang mga natitirang aswang ay napaungol, tinawag ang tunay na pinuno, si Silad, na umiral ng mahigit 300 taon. Si Lester, na tinanggihan ng itim na espada, ay nahulog sa isang estado ng kabaliwan. Ang kanyang dugo ay tumulo sa demonyong Jade, sumisipsip sa sarili, na naging isang demonyong harimundo, halos 3 metro ang taas, natatakpan ng mga spike, balahibo, at ganap na puting mga mata. Nagpakita ang Silad, deformed tulad ng isang higanteng nagsasalita ng hayop, patuloy na nagbabago ng anyo sa pagitan ng tao, lobo, ahas. Silad. Hindi tayo namamatay, natutulog lang sa puso ng pinakamahina sa mga tao. Hinarap ni Era ang dalawang sinaunang nilalang ng mag-isa. Tumilapon si Egay sa bangin, walang malay, dugo ang buong mukha. Si Era ay nakatayo sa gitna, patayin ang halimaw o iligtas ang kanyang kaibigan. Nagpasya siyang tumakbo muna patungo kay Egay, umawit ng isang proteksyon na spell na may dugo, higit na pananampalataya kaysa kapangyarihan. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa pagliligtas ng mga tao kaysa mabuhay bilang isang walang kapangyarihan. Tapos lumingon siya. Ang itim na talim ay kumikinang, na sumasalamin sa huling liwanag ng buwan bago ang eklipse. Era, kung ikaw ang sagisag ng puot. Pagkatapos ako ang pagkikristal ng mga hindi sumuko. Sa huling pag-atake ni Silad, naging isang kawan ng mga itim na uwak na nilamon si Era. Akala niya ay patay na siya, ngunit ang dugo ng babaylan sa kanya ay sumiklab, isang gintong liwanag ang bumasag sa lahat ng mga ilusyon. Lumipad sa ere si Era, maputi ang buhok, kumikinang ang tambalang mata, umiikot ang itim na espada na parang satellite. Silad, ano ka? Era, hindi Diyos, hindi demonyo. Isang tao lang na naglakas loob na pumili ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Isang laslas sa kalangitan, nabasag ang Silad at naging abo. Lester, pagod na pagod, ngunit nakatayo pa rin, namumula ang mga mata, umatake sa huling pagkakataon. Hindi pinatay ni Era si Lester. Itinutok niya ang kanyang espada sa lupa, ibinaon ng harang si Lester at naging abo ito. Hindi ko kailangan pumatay para manalo. Madaling araw. Ang kagubatan ay nagniningning sa sagradong apoy, ngunit walang natira kundi sina Era, Egay at ilang nakaligtas. Hindi nakaligtas si Maestro Hilario. Sa isang flashback, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang hangin.
Ang isang tagapag-alaga ay hindi kailangang maging ang pinakamalakas ang huling naninindigan para sa kung ano ang tama. Isinuot ni Era ang kanyang lumang balabal, naging bagong albularyo, hindi sa dugo, ngunit sa pamamagitan ng pagpili. The people called her, tagapagbantay ng dilim, guardian of the dark gate. Lumipas ang oras, ang nayon ay naging payapa muli. Ngunit isang huling eksena ang nabuksan. Isang bagong silang na bata, hindi umiiyak, ang mga mata ay kasing pula ng dugo, ang mga pupils ay bahagyang gumugulong habang nakatingin ng diretsyo kay Era. Bumulongsit niya. May nag-iwan ng binhi sa mundo, hindi patay na tutulog lang. Hinawakan ni Era ang hilt ng kanyang espada, walang takot ang kanyang mga mata, ngunit hindi nabuo. Akala ko katapusan na nang bumagsak ang huling kalaban. Pero hindi. Ang tunay na wakas ay kapag napagtanto mo ang kadiliman ay hindi namamatay. Naghihintay lamang ito para sa susunod na mahinang bumangon. At hihintayin ko ito tuwing gabi, bawat panaginip. Sa tabi ko ang itim na espada, ako si Era. Ang huli sa pagitan ng dalawang mundo.